Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. May malaking magandang balita. Kahapon, araw ng mga patay, pinayagan na po ng Israeli government na buksan sa mga refugee, sa mga gustong umiwas sa gulo, sa mga gustong lumabas sa Gaza at sa iba pang bahagi ng Israel, yung occupied areas, West Bank, Gaza at kahit dun sa ibang lugar. Binuksan na, pinayagan ng Israeli government na buksan sa mga refugee yung tinatawag na Rafah border crossing. Malaking balita po ito dahil pati yung mga Pilipino, maraming Pilipino dyan sa Gaza ang nag-aabang ng desisyon ng Israel kung bubuksan yung border dahil yan ang papuntang Egypt. Pag nakatawid sila ng patungong Egypt, pwede na silang i-repatriate, iuwi sa Pilipinas. So ito po yung welcome development, pero kailangang makipag-ugnayan ng media, syempre sa Department of Foreign Affairs, sa Department of Migrant Workers, kung paano yung daloy. Ito pong nagdaang mga araw, marami ng mga Pilipinong nakauwi rin. In batches, by batch ang pag-uwi. Meron pa nga mga nagreklamo na nanakawan yung mga maleta. Sakit naman, di ba? Ni-repatriate ka para makaiwas sa gulo. Pag landing mo sa airport, ang mariretrieve, ang makukuha mong maleta, bagahe, bukas. Sakit. Yan, dapat sagutin ng ano. Pero ang DFA, ang DMW, ang makakaalam ng schedule ng ating mga kababayan. Sigurado na ito'y malaking definite na ito'y magandang development dahil hindi nakakaba-kaba ang mga kababayan natin dyan sa Gaza at iba pang portion ng mga lugar na binobomba ho. Ang Saudi Arabia nagalit dahil kinondena yung ginawa ng Israel. Bihira ho ito na magsalita ang Saudi Arabia. Napakatinding kaalyado po ito ng Estados Unidos, pero yung mga pambobomba nitong nagdaang mga araw sa Gaza, abay kumibo na, nagsalita, umimik ang Saudi Arabia. Very rare na magsalita ito tungkol dyan. Ngayon sumasali at kinukundina yung ginawang pambobomba ng Israel dyan sa Gaza. Dun sa mga pinaniniwalaang pinagtataguan, kung saan nagtatago ang mga Hamas. Isa sa napatay ay sinasabing Hamas commander, mga kaibigan. So stick around dun sa mga may kamag-anak sa Israel, lalo na yung dyan sa Gaza at West Bank na nag-aabang ng repatriation. Eto na, makikibalita tayo sa DFA within the day tungkol sa paglabas ng mga kababayan natin dyan sa Rafah border crossing patungong Egypt para may uwi dito sa Pilipinas. Bayan. Sa pa. Damdaming Bayan. At alam nyo mga kaibigan, merong nakaschedule na repair sa Angat Dam, sa isang facility ng Angat Dam. Bakit ko inuungkat to? Ang lahat ng aktibidad sa Angat Dam, dapat tayong taga Metro Manila, taga Greater Mega Manila, listo pag kami nangyayari sa Angat Dam. Bakit? Yan po ang gripo ng Mega Manila. Diyan kumukuha ng tubig ang Mega Manila. So anything na mangyayari dyan, dapat alertado tayo. Kaya makikibalita tayo kung ano tong nakaschedule na repair sa isang pasilidad ng Angat Dam na gripo ng Mega Manila. Magtatanong tayo kay aabalahin natin ang long weekend na umaga ngayong Webes ni Ginoong Jeric Sevilla, spokesperson ng Manila Water. Mr. Jeric Sevilla, good morning. Welcome sa Damdaming Bayan.
si Reggie Espiritu. Hi, good morning Reggie at good morning po sa lahat ng mga nakatuon sa inyong programa. Ano ba tong nakaschedule na repair sa Angat Dam, ang gripo ng Metro Manila? Meron bang dapat ikabahala ang publiko rito, yung mga nakatira dito sa National Capital Region, Mr. Jeric? Well, counting background lang po, no? Yun pong Angat Hydropower Corporation, sila po yung nag-ooperate ng Angat Hydroelectric Power Plant. Magsasagawa po ito ng major repair at rehabilitation nung isa po na tunnel na ginagamit para po bahagi nitong maintenance work nitong Angat Power Plant, no. Matatandaan po natin na ginawa po itong Angat Dam noong 1967 at mula po noon hanggang sa ngayon ay wala pong major repair at maintenance work na ginagawa. So, yan po ay gagawin yung maintenance work na ito mula po November 6 hanggang January 6 ng 2024, no, a total of 61 days. So ang gagawin po natin dito ay katuwang yung iba pang mga stakeholders ng Angat, katulad po ng National Water Resources Board, ng National Power Corporation, ng NIA, pati na rin po ang Maynilad at ang MWSS. Nagsagawa po ito ng dry run at mga pag-aaral months ago na kung sakaling i-shutdown po yung planta ay paano po natin masisiguro yung tuloy-tuloy na supply ng tubig para po sa Katahang Maynila, no? So nagawa naman po ito, no. Meron pong mga interventions na gagawin. Gagamitin po yung tinatawag na low level outlet. Ito po yung dadaanan ng tubig para naman makarating sa Ipo Dam, no. Siguro po ang mahalaga rito sa kabila po nung repair na gagawin, no, na 2 buwan ay mananatili po na normal yung supply ng tubig para po sa Kalakang Maynila, no. Tayo po ay sa Manila Water, kaya po yung ating paniniguro dun sa ating 7.4 million customers ng Manila Water na kahit po na isagawa itong repair na ito ay normal pa rin po yung supply na dadaloy sa kanilang mga kabahayan. Bali, ang inilatag po na dyan sa dry run, sa pag-uusap, sa mga sesyon ng mga stakeholder katulad nyo, yung inyong counterpart sa Maynilad, kung paano maiiwasang makaapekto sa water supply ng Mega Manila. So, kung wala pala tong mga contingency measure, talagang masasapul tayo ng water interruption. Ganun ba? Yun pong tubig kasi na nanggagaling sa ang Angat, meron pong 3 mekanismo kung paano po ito napaparating sa Ipo Dam, no, para po makarating sa mga bahay natin, no. Unang-una po yung sa taas, no, meron po tayong tinatawag na spillway na kung saan kung mataas po ang level ng Angat ay binubuksan po yung spillway ng Angat para po makadalo yung tubig sa papunta tungong Ipo Dam, no. Pangalawa po, meron tayong tinatawag na intake structure. Dito po pumapasok yung tubig patungo sa Ipo Dam. Yan po yung isasara at yan po yung isasagawa po yung repair at maintenance, no, yung mga hydropower components po niyan. Yan po yung isasara. So ang gagawin po natin doon po sa pangatlong mekanismo, yung tinatawag na low level outlet, ito po ang bubuksan para po yung tubig na dating dumadaan doon sa intake structure, yan po ay dadaan doon sa low level outlet para po pareho pa rin yung magiging alokasyon o yung tubig na dadaloy patungong Ipo Dam ay dire-diretso pa rin, ano po. So, yan po ay napagkasunduan ng iba't ibang mga stakeholders para po maisagawa itong mga repair na ito, no. Yung repair po ay mahalaga, no, para po matiyak na sa mga susunod na panahon mapapanatili natin yung reliability ng raw water supply, hindi lamang for domestic consumption, kung hindi para din po sa irrigation para sa mga magsasaka, pati na rin po yung power supply para sa Luzon grid. So dun sa dry run perfect o may mga sumulpot na dapat i-address?
Well, doon naman po sa dry run na ginawa natin, gumagana naman po yung low-level outlet. Sinimulate na rin po natin yung pagbubukas ng mga gates sa Angat Spillway kung sakasakali. At sa parte po ng Manila Water, nakahanda rin naman po tayo doon sa tinatawag nating mga augmentation supply. Ito po yung mga dagdag na mapagkukunan ng tubig kung sakasakaling kulang po yung supply natin ng tubig. No? Ito po yung mga bagay na pinaghandaan na natin kahit nung panahon pa po ng COVID-19 at bilang paghahanda po sa El Nino. No? So ito po yung mga maaari nating pagkuhanan ng karagdagang supply kung kinakailangan. No? So nakahanda naman po yung ating mga natapos na mga proyekto katulad po nitong sa Cardona sa Rizal. Ano po, meron tayong makukuha na around 120 million liters per day ng tubig. Yun pong natapos natin na proyekto na Phase 1 dito po sa may Antipolo, yung Calawis, may karagdagang 80 million liters of water per day. Dito naman po sa silangang bahagi ng Laguna Lake, yung East Bay project na natapos na rin natin, na pwede po tayong magdagdag ng 37 million liters of water per day. Kabilang na rin po yung tinatawag natin na backwash recovery sa loob ng ating mga planta na 40 million liters per day. So lahat po ito ay nakasuporta. Nakasuporta po nakaabang ito. Kung kailangan ng suporta. Ganun, di ba? Kung kinakailangan po, para lang po matiyak natin na wala pong mga water interruptions na magaganap. Pero Mr. Jeric, as in anything, parating ano yan yung tinatawag na check against delivery. Pagka ginawa na mismo, November 6 kamo, no? Ang start? Opo, no? 61 days po ito. Magsisimula po ng November 6, 2023 hanggang January 6 ng 2024. Sana nga umusad ng matiwasay at walang aberya dahil pag hindi, naku, lagot. Opo, no? Lahat po sana ito, walang sana walang aberya. Lahat po ng contingency plans natin ay naka-ready na para po dito, no? At ito po ay bago naman po na i-schedule yung repair na ito, talagang buwan po ang ating ginugol para po mapag-usapan talaga, mapagplanuhan, no? At hindi lamang po ito Manila Water katulad ng nabanggit ko sa inyo. Lahat po ng mga stakeholders ng Angat ay nagtulong-tulong po rito, at pati na rin po yung mga protocols at yung mga contingency plans ay lahat po ay inihanda para po wala pong negatibong epekto doon sa supply ng tubig para po sa ating mga customers. November na, Sir Jeric Sevilla, November na, then December, mabilis na ang usad nitong 2 buwan na to. Ano ang outlook ang ano natin sa water, sitwasyon sa supply ng tubig sa Mega Manila? Well, so far naman po ay maganda, no? Ang level po nung Angat natin ay around 209 meters po siya ngayon, ano? Ito po ay napakalapit na dun sa normal high na water level natin. At ito po, kumpara nung nakaraang taon, mas mataas po tayo ng 10 metro. So, maganda po yung level natin. So, papasok po tayo ng 2024 na maayos naman ng supply. Kumbaga, kahit po may binabanggit po na El Nino pa rin, di ba? Ito po ay, kumbaga, maganda na yung level po natin ng Angat ay mataas, no? Pero magkaganon man, katulad po nung binanggit ko sa inyo, lahat po ng mga ating augmentation na project handa, no? Kasama na rin po dyan yung mga deep wells kung kinakailangan, no? Nagpapasalamat po tayo sa MWSS at sa National Water Resources Board na tayo ay pinayagan na mag-construct at mag-rehabilitate po ng mga deep wells para kung sakasakaling kailanganin ang karagdagang supply ng tubig ay may mahuhugot po tayo mula po dito sa ating deep wells. Bago tumama ang nung papalapit pa lang, tatama pa lang yung El Nino, kaliwat kanan ang mga nagwa-warning na kesyo ganito mangyayari sa agriculture, maapektuhan, etc. etc. Anong kalagayan ngayon na nakaano na tayo, nasa loob na tayo ng El Nino? Yung epekto, yung damaging effect, Sir Jeric? So far naman po ay okay naman, ano, dahil ang katulad nga po nung maaga na anunsyo nung pagpasok ng El Nino nung nakaraang taon, talaga pong siniguro natin na talagang
magkaganon man ay meron tayong tuloy-tuloy na supply. Malaki rin po ang naitulong ng mga nakaraang bagyo at pag-ulan na maitaas po yung level ng anggat natin. Dahil alam niyo po, kinakailangan natin ng around 210 meters po ng katapusan ng taon, no, para po maganda ang supply natin sa susunod na taon. At ngayon naman po, maganda naman po siya, nasa 209 na po tayo. So yung tinatarget po natin ng level ng anggat ay sa katapusan ng taon ay mukha naman po na mararating natin, at ito po ang magsisiguro ng supply ng tubig para sa Kalakhang Manila para sa susunod na taon. At hindi lang naman po yun, no? Binanggit nyo kanina na ito ang kumbaga major na gripo para sa Maynila. No? Pero ayaw naman po natin na totally maging fully dependent sa anggat. Kaya po yung Laguna Lake ay ginagamit na rin po natin ngayon. No? Dalawang planta po natin ang kumukuha ng tubig mula po sa gitna at silangang bahagi ng Laguna Lake. Ito po yung Cardona at ito po yung East Bay. So yung ating mga customers po sa Rizal Province, no, instead po nakukuha ng tubig galing sa anggat, maaari na pong kumuha ng tubig, no, dito po sa Laguna Lake. No? So, yan po yung ilan doon sa mga proyekto na nagawa na natin at nakahanda para po kung sakasakaling magpatuloy yung El Nino ay kaya naman nating matugunan yung pangangailangan po ng 7.4 million customers po ng Manila Water. Safe na ba sabihin na nakalusot na tayo, nakalagpas na tayo sa pangil, sa epekto, masamang epekto na El Nino, o hindi pa? Ayaw po natin sabihin na nakalusot na tayo, no? Kasi po nakaraos na, hindi pa tayo nakaraos. Kasi ang projections po ngayon ay talagang hanggang February o March yata, di ba? No? Magpe-persist po siya hanggang first quarter ng susunod na taon. Opo, no? Pero dahil nga po maganda yung level ng tubig natin sa anggat at meron na tayong mga natapos na mga proyekto, yun naman po yung kahit papaano ay meron tayong safety net na masasabi natin na matutugunan natin yung mga pangangailangan ng mga customers po natin. Kumbaga, Sir Jeric, may bala na tayo. Sakaling paulanan tayo ng masamang epekto na El Nino, meron tayong panangga, meron tayong shield. Tama po yun, no? Kasi ganun nga po yung ginagawa naman natin na taon-taon. Ano po, na, siguro po matatandaan ninyo, sa parte ng Manila Water, hindi naman po tayo nagpatupad ng mga daily water interruptions kahit na nung kasagsagan po ng COVID, nung kasagsagan po ng summer, dire-diretso pa rin naman po yung supply natin ng tubig. Sir Jeric, yung counterpart nyo sa Maynilad, kasama nyo naman dito, no, sa paglalatag ng mga ito. Okay. Kasi hindi ko na sila interviewin. Kayo na lang. Opo, no. Kukuha na lang kami ng storya sa inyo, hindi na sa kanila. Yung magkatuwang naman po kami Maynila dito at katulad din naman po ng sinasabi po ng Maynilad, no, dahil nga po ito po ay multi-stakeholder group, no. Ito po yung paniniguro na kahit po Manila Water or kahit na po Maynilad ay magkakaroon po ng sapat na supply ng tubig, no. Liban na lamang po, no, kung meron po tayong ginagawa na regular or preventive maintenance, no. Pero po yung kung iniisip po ng ating mga customers ay baka po magkaroon talaga ng parabang widespread interruption dahil po total shutdown po ito nung anggat for the repair. Hindi po ganoon, no. Hindi yung mga walang dapat ikabahala. Yung mga nararanasan po nila ng mga panandaliang water interruptions, ito po ay dahil lamang sa regular na repairs and maintenance po na isinasagawa po natin. Sir Jeric Sevilla, a very good morning. Thank you po. Thank you, sir. Ito na lang po, no. So, kung sila po ay may mga kakatanungan hindi lamang sa supply ng tubig o kaya po baka po may mga concerns sila sa billing at iba pa hinggil sa serbisyo namin, maaari po silang tumawag doon sa ating consumer desk hotline, no. 1627 po, ulitin ko po, 1627, or maaari pong magpadala ng mensahe sa iba't ibang mga social media platforms po natin. Meron po tayong Facebook, meron pong Twitter, may Instagram, at maging TikTok po ay meron tayo, no. So maaari po silang
magpadala po ng mensahe dyan para po ma-address natin kung ano man ang kanilang mga concerns. Sir Jeric Sevilla, spokesperson Manila Water, maraming salamat. Maraming salamat po at magandang umaga po. Damdamin Bayan. Tanong ng Damdaming Bayan, pabor ka ba sa mga ginawang paghihigpit sa mga libingan kahapon? Pakishare nyo po ang inyong mga opinyon. O tingin mo, sobrang higpit? O kaya, okay lang, malaki na itulong. Bigyan nyo po kami ng feedback sa inyong sagot. Tungkol diyan sa pabor ka ba sa mga paghihigpit na ginawa sa mga libingan kahapon, undas. Pwede po nyong ibigay ang inyong mga opinyon, suhestyon at mga reklamo kung may reklamo sa aming mga social media platforms. At syempre, pwede rin sa DZRH text line na 0919-282-6485. Bigyan niyo po ako ng inyong mga opinyon, ng inyong mga naisip at mga naramdaman doon sa mga paghihigpit sa ating mga libingan kahapon, araw ng mga kaluluwa. At yan ay tiyak po namin babasahin dito sa pag-usad ng Damdaming Bayan. Welcome pala sa Damdaming Bayan, Lakay minus Lakay Mayor Deo Macalma pa rin. Ako po si Reggie Espiritu, magkarinigan tayo hanggang alas 10 mamaya. Sandali lang, hanggang alas 10 lang. Ngayon po ay ados na. Biruin mo, ados na ng Nobyembre 2023. Oras, alas 8:25. Ang balitang ito ay hatid sa inyo. Alas 8:29 ngayon ang totoong araw ng mga patay. Ngayong November 2, hindi November 1. Kaya kumustahin natin ngayon ang mga libingan. Good morning, Prof. Charlie Tolentino. Ikaw ba, Prof. Charlie, ay ginampanan mo yung tungkulin mo nung eleksyon? I'm sure sa klase ng pagiging professional mo, ginampanan mo. Kasi mukhang lagot yung mga hindi nag-duty nung eleksyon. Narinig ko kaninang dito sa DZRH si Chairman George Garcia. Ay sinasabi niya, lagot. Kung walang basihan na hindi kayo sumipot nung eleksyon, lagot kayo. Didemanda kayo ng COMELEC. So good morning, Prof. Charlie. Siguraduhin mo nag-duty ka nung eleksyon. Ngayon natin kumustahin, November 2, totoong araw ng mga patay dyan sa Manila North Cemetery. Kung gaano karami ang pumapasok, balitaan mo kami, RH29, Boy G, Boy Gonzales. Reggie, kaninang alas 8 ng umaga, as of 8 a.m. ay pumalo na sa halos 3,000. 3,000. Nabawasan na, no, Boy? Hindi katulad kahapon, ha? Pero increasing pa rin yan. Dahil sa tataas pa yan. Tayo na hindi naman sumasabay talaga kapag undas. Ngayong araw at tuloy yung pagpasok ng mga kababayan natin dumadalaw sa putod ng kanilang mga masabuhay. Pinasalan natin yung loob mismo ng sementeryo. Marami tayong nakitang yung iba't ibang klase ng musileo. May magaganda at may mga luma. Mukhang hindi pa napapasyalan ng ilang mga kanilang mga mahal sa buhay. At yung mga patuloy pa rin pag-higpit, pinaglawal pa rin sa mga magtutungo dito sa sementeryo na mas maraming mga nakumpiska ay yung mga vape at yung mga pabango. Lighter. Na bawal pasok sa loob ng sementeryo. At kanina naman, may mga sa gilid itong sementeryo ay may mga nagbebenta pa rin ng mga, ito yung mga nasa gitna sana sa gate dahil sila pasamantala silang tinanggal doon sa gilid na sementeryo. Anong binibenta, Boy? Mga bulaklak, iba't ibang klase ng bulaklak. At yung mura ba? Mura ba? Presyong kaibigan ba, Boy? O baka presyong bumaba na ngayon. Bumaba na. Okay. Pwede pala. At, ngayon pala maganda bumili. Oo, at inaasahan naman na maghapon ay madadagdagan pa rin yung mga kababayan natin nga dumadalaw sa Manila North Cemetery. Sarado pa rin sa kalsada, sa dali ng sakyan, ang A. Bonifacio bukas. Pero mula doon sa A. Bonifacio, kanto ng Bloomington Road, hanggang dito sa Aurora Boulevard, corner Bloomington, ay sarado sa dali ng sakyan.
may mga ilang vendor na nagtitinda rito sa gilid, iba't ibang klase ng tinda. Pero kahapon ay sabi nila ay kahit na paano yung iba naman sa ginawa nila pagtitinda kahapon ng hapon. Ngayon makulimlim ang kalangitan pero wala namang mga tutulan Boy, sa mga sumandaling ito. ilang truck kaya ang iniwang basura ng mga dumalaw kahapon? Yun ang tinatanong namin. Oo. Sa Sigurado, mga media marami yan. Oo, pero nagbibigay ng informasyon mula sa Manila Public Information Office kung ilang truck ng basura ang nahakot. Pero sabi naman ng mga nagbabantay dito, hindi ka yung ilang mga naghahakot ng basura, itong taga DPS, hindi nila bilang kung ilang truck, pero sa ang tansya nila, bumaba yung hindi gaano maraming basura dahil napaalalahanan na ng mga ng pamunuan ng sementeryo yung sa tamang pagkatapon ng basura kapag may basura silang galing sa loob ay bitbitin na nila at pag-uwi doon nila nalang itapon sa mga basurahan. At ang mga pulis naman tuloy-tuloy yung ginagawa nilang pagbabantay. Tahimik at wala naman na iulat na mga insidenteng malalaki kahapon sa paggunita ng undas. At mamaya, alas 5 pa rin ang sarado. May stricto na yun, ha? Alas 5. Hindi katulad kahapon, di ba? Pinagbigyan sila na-extend, alas 6? Gaano oras, Boy? Alas 6 ng gabi, isinara. Nag-extend isang oras. Isang oras. Pero pag bandang alas 7, alas 8, may pinagbigyan yung talagang hindi umalis para dalawin yung kanila. Galing kasi sila sa mga probinsya. Kaya yun ang mga pinagbigyan. Pero ngayon, araw na to, inuulit na pamunuan hanggang alas 5 na lang ng hapon ang pagdalaw sa puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. Namiyasa kasi, yung iba kasi, Reggie, ang kagandaan nito kapag yung mga paglabag, siguro naman yung mga dating pagka-cover natin, Reggie, may mga big joke, may mga... Wala na ngayon. May mga lasing. May mga lasing. Ilang taon nang pinapatupad dyan na bawal ang pagpasok ng anong point mo, Boy? Medyo natuto na ang mga kababayan natin. Natututo na. Nasasanay na. Kasi di ba dati, pagka pumunta ka ng sementeryo, pagka undas, nakita mo, may mga nagpapatugtog sa mga stereo. May mga kaset na dalan-dalan, maingay. Nirereklamo na mga ibang mga nagdarasal, mga nananalangin sa kanilang na masyado maingat. Kaya yan yung mga pinagbabawal Pati yung pag-iinom, mahigpit na. Kahit isa, wala nakita nung nagbalak na magpasok ng alak na nilalagay sa mineral water. Wala na rin yun. Wala silang reported. Yung insidente ng pandurupot, wala rin na-report ang Manila Police District dito sa Manila North Cemetery. Tuloy-tuloy ang pagbabantay natin dito, Reggie, Sige, Boy. Sa sementeryo ng Norte at makulimlim, baka umulan at ang payo ng pamunuan ng sementeryo, magdala pa rin sila ng payo para hindi sila mabasa. Kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama tayo Pilipino. Thank you, RH29 Boy Gonzales. Daming bayan. Ikaw na susunod, the RH5 Balji. Good morning muna kay Sister L. Good morning. Good morning! Magandang umaga, Papa Reggie, at good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong araw. Ngayon po ay Thursday, it's November 2, 2023, at ngayon po ay All Souls Day. Kumusta po ang inyong araw? May mga sa probinsya, Papa Reggie, ngayon sila dumadalaw. Karamihan sa mga taga-probinsya dumadalaw ng ganitong araw. Ngayon yan pupunta. Kasi ngayon yung totoong araw sa amin din. patay. Sa amin, ganito yung pagdalaw ng mga mahal nila sa buhay. Sa Albay. Akala ko Brooklyn, New York. Brooklyn, New York. O sa LA. May tanong tayo. May tanong tayo. Pabor ka ba sa mga paghihigpit na ginawa sa mga libingan kahapon? Araw ng yung undas. Ang tanong ngayon ba ay may nagbabantay pa rin?
Marami pa. May Marami mga pa nagbabantay rin. pa. Kasi di ba kahapon nag-report si Benji Antioquia, may muntik pang magtagaan sa loob ng sementeryo meron dyan sa lasing, Quezon. may lasing. Inaambaan na iitakin yung... Iitakin. Buti nga daw nandun sa harap si Benji at napigilan niya. Good Samaritan, si Benji Antioquia. Sipin mo yun. Nagsisigaw, tinawag yung barangay tsaka polis. Inutusan niya nga daw yung mga pulis eh. Ano to? Nakapagligtas. Gawin niyo yung trabaho niyo. Imagine mo, tamaan ka ng itakbal sa likod. Tatagain ka ng hindi mo alam eh. Di ba? Ikaw na tumawag kay Val. Samantala, puntahan muna natin si Val. Nandiyan na ba si Val, G? Yes, okay ready na. Si Val. Sige, ready mga baso, eto yung sinasabi natin kahapon pa, no? Maging responsable tayo, hindi lang sa araw ng undas, ano? Kundi araw-araw po, iwasan natin yung mga ganitong habit na ginagawa natin. Pag pinayagan mong magpasok ng pagkain, bulaklak, kandila, asahan mo na, maraming basura yan. Pero sana naman, di ba, matuto kang magligpit ng sarili mong kalat. Hindi ho malaking basurahan yung mga sementeryo. Ayusin natin yung basura natin. Ay, nako. Pero yung mga basura dyan sa may Bagbag Cemetery, nagkalat pa rin. Mga dumadalaw, patuloy daw ang pagdating. Nandyan si RH5 Val Gonzales. Val. Sister El at Reggie, yung basura, nakakatatlong truck pa lang naman yung nailalabas. Ngayong umaga, nakakatatlong basura. May 2 truck pa ng basura dun sa loob at naghahakot ng mga basura na idinulot ng 51,000 mahigit na mga dumalaw sa buong maghapon kahapon hanggang kagabi. Ngayong umaga, mula alas 6 hanggang alas 8. Val, sandali, bago ka magpatuloy. Para sa mga kabubukas lang ng radyo o kaya hindi alam nasan tong Bagbag Cemetery? Etong Bagbag Cemetery ay nandito sa kahabaan nitong Quirino Highway, dito sa Novaliches, Quezon City. Papuntang bayan. Yan yung highway na papuntang bayan. Ito yung laging busy street na ito. Itong Quirino Highway na nagkaka-traffic lalo na kahapon. Matinding traffic, halos hindi mo marating itong Bagbag Cemetery dito sa Barangay Bagbag, Novaliches, Quezon City. Dahil dun sa dami ng gumagamit at dumadaan dito sa bahagi ng Quirino Highway. Itong nandito sa aking likuran na Reggie at Sister L ay ito yung papasok mula doon sa Quirino Highway. At ito yung kahapon, halos hindi mahulugang karayom. Talagang literal na halos magkapalitan na ng muka yung pumapasok at lumalabas dito sa etong Pagkabuhay Road na ito. Ang tawag kasi rito, Pagkabuhay Road. Ito yung lugar na ito. Kung makikita ninyo dyan sa aking, dito sa aking likuran, wala pa rin tigil yung pagpasok at paglabas nitong mga kababayan natin na ito yung nakitang oras o panahon para sila ay mas malayang makapasok dahil mas kukunti na yung mga tumarating. May nagpipis sign pa ba? Ayan. Nakita mo ba yun? Narinig yung pangalan mo, Sister El. Kaya mga tagahanga mo ito. Chusero ka. Mga bola mo, Val. Segway ka pa dyan, ha? Mga bola mo eh. Hindi mo kami madadaan sa ganyan. Walang ganyan. konting sip-sip lang. Baka mamaya mabigyan tayo ng pabango. Hindi kami maniniwalang may masarap na litsunan dyan ba? Yung mga tauhan ng Quezon City Police District, kung ano yung i-deploy ng QCPD, particular na itong si QCPD Director, Police Brigadier General Red Maranan, walang alisan sa pwesto. Yun yung kanyang bilin. Mananatili doon sa kanilang mga pwesto itong mga tauhan ng QCPD hanggang matapos ang panahon ng undas ngayong ados hanggang doon sa pagdating ng ating mga kababayan na galing naman sa iba't ibang mga probinsya. Kaya yung 5,000 na bilang ng pulis kasama na yung mga force multipliers ay mananatili sa kanilang pwesto. Wala namang untoward incident kahapon, Val? Wala namang wala untoward incident. Alam mo, may pagmamalaki, Reggie, ng Quezon City, ng buong Quezon City, walang nakuhang mga pinagpapawal na ipinapasok ng ating mga kababayan. Ayun. Sa mga sementeryo. Ni isa, as in zero. As in zero.
walang pasaway kumpara diyan sa lungsod ng Maynila. Sako-sako. Sa Maynila, sako-sako di ba? Sako-sako. Sinabi na ngang bawal magdala ng post ng Inaano mo yata si Boy G. Hindi, factual lang tayo. Factual lang. Kaya dito sa Quezon City, lahat ng 6 na mga sementeryo, Reggie at Sister El, may isang nail cutter, walang nakuha. Walang nakuha. Ibig sabihin sila ay socially aware, Val. Updated. Talagang sila ay sumusunod dun sa patakaran. Yung mga tauhan ng QCPD, nandito, walang mga kaganapan, kaya tahimik lang dito sa lugar na ito. Public yan, Val? Public cemetery? Yes, public. Itong Pagpag Cemetery, Reggie, para sa kaalaman na rin ng ating mga kababayan, nandito yung mga namatay na 270 plus na namatay nung panahon ng Ondoy. Nandito sila nailagay. Dahil nakarating na ako dyan, Val. Naalala ko nga yan, yung cemetery. Nasa Quirino Avenue. Quirino Highway. Quirino Highway. Yung mga Ondoy, nandyan, 270. Ang pagkakalam ko, 276 yung bilang na mga yon. Bakit? Sa isang lugar lang yon? Yung mga Ondoy victims? Doon sa Barangay Bagong Silangan. Ito yung barangay. Yung landslide, tama? Landslide. Correct, oo. Nung tumama kasi yung Ondoy, nung 2009, itong Barangay Bagong Silangan, Quezon City, na kanugnog ng San Mateo River, umapaw yung ilog, napulaga yung mga residenteng natutulog. Ayun, mahigit 200 yung nangamatay. Nandito lang sila. Yung nasa background mo, may babatiin. Ano ba yung nasa likod mo? Parang may gusto yatang batiin yan eh. Mukhang si Rambo Labay yan. Bisor. Akala ko bisor ng Akala ko bisor ng parang binabantayan ka, Val. Anytime na magkamali ka, babatukan ka eh. Akala mo ba, Sister El, siya yung XO ng barangay? Hindi. Bisor nga. Si Rambo Labay yan. Admin ng bagbag. Sabi ko kanina, sino ba itong binabantayan si Val Gonzales nasa likod pa? Tinitigan ko si Rambo Labay pala. Gusto rin niyang mapanood din siya sa TJR. Hindi ba siya? Val! Kanina pa raw nagre-report. Wala daw nanonood. Ay, kompletuhin mo na. Pabatiin mo na. Pabatiin mo na yan. Kausapin na natin. Asa na ba? Ito. Ang gustong-gusto. Si Radyoman yan. Si Boss Reggie, saka si Sister El. Rambo. Sister El, Boss Reggie. Magandang umaga. Gandang umaga rin. Magandang umaga. Radyoman Rambo. Poging-pogi Isang karangalan may interview ako ni Anong interview? Anong interview? Magre-report ka. Mag-report ka. Baka may ibang kwento. Ayun, salamat. Thank you, Rambo. Thank you. Sister El, yun daw paborito mong manggang kalabaw. Yan daan mo na raw yung yung asin at alamang. Magpapadala ba siya ulit? Ayun ang kanyang binabanggit. Ayun. Aba naman, hindi ko away-awan niya. Pakidala dito mamaya. Pag yan wala talaga, wag ka. Sige na, mag-duty na siya kamo. Baka hinihingan na siya ng kwento. Baka hinihingan na siya ng storya. So yun yung sitwasyon dito, Reggie, mananatili yung mga tauhan ng QCPD, hindi lamang dito sa Bagbag Cemetery, kundi doon sa 5 iba pang mga sementeryo na nasa jurisdiction ng Quezon City Police District, kaya't yung kanilang responsibilidad na bantayan. Alam ba ninyo, dito sa lugar na aking kinatatayuan, ay namomonitor tayo ng Quezon City Police District dahil ang kanilang 300 cameras, pati yung mga body-worn cameras ng QCPD, itong mga police na nandito sa harapan, meron silang mga body-worn cameras bukod pa doon sa mahigit 60 bilang
ng mga drone cameras na nakaset up dito sa iba't ibang mga sementeryo dito sa Quezon City. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, RH5, Val Gonzales. Daming bayan. Cool ka lang dyan, RH52, Edniel Parosa. Ikaw na susunod. Oras, Sister L. It's 8:48. May post si DFA spokesperson Daza na 115 Pilipino ang naghihintay na makatawid patungong Egypt mula dyan sa Rafah border crossing. Daming. At Sana may makausap tayo sa DFA or DMW, no? Kung gaano karami sila, yung mga kababayan natin. Mga kabayan. Dalawang Pilipinong doktor na nagtatrabaho Sa Israel. sa Gaza. Oo, ang Kasama dyan. kasama sa Mga Pilipinong tatawid. tatawid diyan sa may Rafah border sa Egypt. Sabi yan ni DFA Undersecretary Eduardo De Vega. Magiging busy ang DFA at ang DMW dahil kabubukas lang yan, yung Rafah border crossing. I'm sure magdadatingan na yung mga Pilipinong gustong makauwi muna dito sa Pilipinas. Daming bayan. Si Edniel Parosa naman nasa Loyola Memorial Park sa Marikina. Alamin natin ang sitwasyon doon at pero yung tanong natin Sister Ella, sang-ayon ka ba sa mga pag-iigpit sa libingan kahapon, undas? Yan po ang bibigyan nyo ng reaksyon. Sabihin nyo po yung Comment kayo sa aming comment, Facebook suggestion. Live, sa DZRH News, and of course sa ating YouTube channel, sa DZRH News Television. Pinakinabangan nyo ba yung mga pag-iigpit na yan o nabuwisit kayo? Mas, kumbaga, bigyan nyo kami ng komento. Mas naging convenient ba para sa inyo Yung pagdalaw, yung ganito? dahil doon? Oo, at of course, Papa Reggie, yung safety nyo ba mas naging ano ba kayo at ease? Kumbaga parang okay mas naging feel Karamdam safe ba kayo po ng kayo? peace of mind? Oo, peace of mind na walang mga matutulis na bagay sa paligid nyo, di ba? Pero kung nabwisit kayo sa kasama nyo, sa asawa nyo, sa boyfriend nyo, wala labas, na ho kami. Labas na po yun. Ibang usapan na ho yun. RH52, Edniel Parosa, balitaan mo kami, Edniel. Reggie at Sister L, hindi lang basta matumal, kundi wala pa sa kalahati ang bentahan ng mga bulaklak sa Plaza de los Flores. Dito yan sa lungsod ng Marikina. Ganyan kung ilarawan ng mga tindero sa tapat ng Loyola Memorial Park ang sitwasyon sa kanilang kabuhayan. Matapos ang buong araw ng All Saints Day at ngayong pagsisimula ng All Souls Day, ayon kay Ating Grace ng Lawrence Flower Shop, wala pa sa kalahati ng kanilang kita noong nakaraang mga undas. Ang benta nila ngayong taon, bukod sa ulan, sinisini Grace ang one-way scheme sa A. Bonifacio Avenue at paligid ng Loyola. Bagamat ipinatupad na umano dati, kakaiba raw ngayon dahil kumonti yung mga taong naglalakad papasok sa himlayan. Hindi naman nagmahal ng husto ang kanilang mga bulaklak na pinatungan lamang ng 50 pesos pagpasok ng undas, pero agad ding ibinagsak ayon nga ados dahil sa tumal ng benta. Sa ibang tindahan sa may Jessie's Flower Shop at Inday's Flower Shop, pareho rin ang angal ng mga tindero. Bagamat mayroon silang mahal na 1,500 na ibinibenta, di naman nawala ang pinakamura na 150 pesos na bulaklak. Pero mahina pa rin ang kita. Ayaw umaga bagamat makulimlim, hindi pa bumubuhos ang ulan, kaya umaasa ang ilang manininda ng bulaklak na sila'y makababawi matapos lamang makapagtala ng 34,000 mahigit na crowd traffic. Ang pinakamalaking himlayan sa Marikina kahapon, malayo sa kalahating milyong estima, Mayor Marcy Chodoro sa buong undas break. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Edniel Parosa. Daming bayan. Mula dyan sa may area Ay, ng... Teka, sandali. Sandali lang, sandali lang. Saka RH23, Edwin Duque, and RH8, Christian Manyo. Sandali lang. Nasa linya natin si Undersecretary Eduardo De Vega ng Department of Foreign Affairs. Good morning, Yusek. Welcome po sa DZRH, Reggie and Sister L. Good morning, Reggie. Kamusta? Good morning. Binuksan na po para sa mga gustong
magtungo sa Egypt, yung Rafah border crossing. Ilang Pilipino ang nakapila, Yusek, para dyan sa repatriation? Magpaiba-iba yung bilang yung nandun sa Rafah crossing. Ang alam natin, may dalawa nang nakalusot. Dalawang nakalusot. Doktor. Ayun, yung dalawang doktor. Nakapasok na. Opo. Ngayon, 134 left na Pilipino. Ang mabuti namang usay na ang balita naman, dumami na yung tumutugon sa pananawagan na mag-repatriate na. Dati, di ba, wala pang 100. Opo. 115 na ang gustong lumusot. 115. Okay. Yes. Ngayon, karamihan, nandun sa either sa Rafah crossing naghihintay lang or somewhere else in Southern Gaza. So, ang nangyari ngayon, dahil may negotiations pa yung mga tema na pumasok na. Kasi inunahan nila yung mga wounded Palestinians. At may priority. May priority. So, alam na, umisip tayo sa pamakanabit priority ng ating mga yung mga kababayan natin. Ano kayang priority nila? Saan nga natin, no? Kasi kaibigan naman natin Israel. There are about 60 or 57. Nira-round off ko lang to. May nakalatag na po, may proseso na po pagtawid nila ng Egypt. Anong mangyayari? Anong gagawin nila? Opo, ano sa proseso, kaya ng Egypt ay lumusot sila doon sa Egypt side. Pag nasa Egypt side, pinoprocess yung transit sa nila. Inaabangan sila ng ating embassy sa labas. May mga boats yan na dadalhin sila either sa Cairo o mas malapit sa Aris, yung pinakamalapit na city doon sa Rafah crossing. No? Ngayon yung mga Pilipino, nasa Egypt natin sila naman yung mga identity sila, mga pangalan nila, so hindi tatagal to sa crossing, no? Yung pagtumawid. Hindi tulad yung kung nalala niyo sa Sudan, ilang araw sila naghihintay sa deserto bago pumasok. Ngayon, hindi na gano'n. Hindi na gano'n. Hindi na gano'n. At saka, yun, ang transit, ang pangako ng mga bahada kasama yung Philippines, hindi sila tatagal sa Egypt. Ang transit visa nila hanggang 72 hours lang. O kailangan silang lumabas. Yusek, yung bombahan sa Gaza mas matindi, no? Mas intense. Anong feedback po nung meron ba tayong kababayan na pwedeng naiipit o what? Yes, meron kasi kung nalala nyo may 9 na nasa Gaza City na hindi nag-evacuate sa south. Actually yung 6 bumalik pa. Nandun na sila sa south, bumalik. Tapos nagkaroon kami ng false data kahapon, fake news o ikang na itong 6 after bumalik sa Gaza, pumunta naman sa Rafah crossing. Hindi po, nandun pa sila sa Gaza City. Sa Gaza. Except gusto nila, nagdesisyon na rin silang umalis. No? So, anong nangyari dyan, may 9 tayong Pilipino sa Gaza City, kasama madre, na humingi nila ng dasal, ng palalangin sa atin. No? However, ang mahusay naman balita, kahit na panibumbahan, wala sa kanilang injured. Wala, hindi sila kasama. Lahat ng Sham. Di ba nagkaroon ng yung refugee camp na tamaan? Binomba. Binomba, wala naman sila doon. At bukod sa madre, nagagawa silang paraan na makalabas na makasama doon sa doon sa cross. So kapag nasa Gaza, Yusek, yung Rafah border crossing na ang pinaka convenient, pinaka accessible mong matatawiran palabas. Yes. Yung isa, sarado. Siyempre, magpapasok ng mga tao, yung mga Israel sa kanilang lugar. Crossing dahil doon yung mga terorista na sumasakit. Yusek, medyo lang. Sumasama yung signal Sumasama natin. lang yung signal, Yusek?
Yes po. Ayan. Ayun. Apo. Yusek, ilinawin ko lang po mayroon tayong 134 na mga Pinoy dyan sa Gaza. Pero yung 115 lang po talaga yung kumbaga talagang desidido na sila po ay ma-repatriate dito sa Pilipinas. Opo. Alright, apo. Yung 19 pa, hindi pa uwi. However, umuwi, dumadami. So, baka sa katapusan lahat uuwi na rin. Maliban sa Madre. Ine-expect nyo, dadami yung uuwi ngayong bukas na yung Rafah crossing? Yes po, except bukas na pero hinihingi pa natin yung authority ng hindi pa sila pwede makalusot dahil Bakit? kailangan pa ng Clearance? permit ng clearance ng Israel binibigay kasi ito Sira signal ni Yusek. Sayang. Tatanong ko din sana kay Yusek kung sino yung dalawang unang doktor na Pinoy na Yusek, nakatawid. are you still with us? Sa linya pa po ba kayo? Yusek? Ayun. Nandito po ako. Oo, naglolo ko yung signal. Opo, medyo umihina lang po. Bumababa. 7,000 yung gusto mo. Ilang thousand? 7,000. 7,000. Kaya ginagawa ng Israel, ginagawa nila by groups yung bibigyan ng permit. Inaasahan natin na bigyan ng priority ang Pilipino. Pero yung sabi nyo nga, yung mga injured, yung mga matatanda, yun ang nasa unahan ng pila. Yun ang naunang umalis kahapon. Pero kasama 2 Pilipino galing sa international organizations. Ilang Pilipino yung expected na mag-a-avail nitong paglabas sa Rafah crossing? Well, 115 ang gusto mo Yung 115 talaga ang gusto nila. Yung binabanggit nyong Sham, pwede rin madagdag yan doon, ano? Yung Sham na kasamang madre, may kasamang madre. Well, yung Sham, 8 sa kanila gusto masama. Yung madre, hindi. Ayaw. Okay, so 8 lang po. So yun na yung total number, 115 plus 8. 115. Plus 8. 115 kasama na total yung total yung na. Total. Okay, so lahat na pala yun. 115. Okay, so makikibalita pa rin po kami dahil running story po ito, Yusek. Thank you po. Salamat. Thank you so much, Yusek. Thank you. Undersecretary Eduardo De Vega, Department of Foreign Affairs. Daming. Alam mo, nakakatuwa lang na 150 na pala lahat. 150. Ang binabanggit ni Yusek para lang din hindi maguluhan yung ating mga viewers and listeners. Mayroong total na 134 na mga Pinoy sa Gaza, pero 115 sa kanila in total ang talagang nag-express na ng kanilang kagustuhan na ma-repatriate. Yung 8 pala bumalik. No? Oo. Lumabas na mas bumalik. Nagkabombahan. Buti na lang hindi na paano. May kasamang isang madre. Oo, maganda misyonaryo rin na yun, misyonaryo. may mga nakakausap tayo, lalo na ang DFA ngayon. Maganda na nakakausap talaga natin ng alam mo, sila talaga yung in charge dito. Sana mabigyan ng clearance. Yun yung storya. Sana ma-prioritize na para makalabas na yung lahat ng 115. Kaso inuuna din pala, of course, yung may mga injury. Mga na siguro tinamaan ng debris ng nadamay. Pambobomba ng Israel. Okay, sino na ang pwede? Si Christian, nakikita ko sa si Miss Left online. ba? Sige, puntahan muna natin si Miss Left. Dahil ang Commission on Elections, target na tapusin ang pamimigay ng honoraria sa mga guro hanggang bukas. Ay oo, kasi sila ang mga pagod na pagod. Pang-long weekend. May pang-ihaw-ihaw. Ihaw-ihaw talaga. Ano ka ba? Mahirap yung laging nag-iihaw. Cancerous yung mga food na may mga diba? Huwag mo lang tambakan ng Huwag mo lang tambakan ng huwag mo lang sunog-sunog. Huwag mong sunugin masyado. Light lang dapat. Pero alamin natin ang detalye mula kay RH14. Miss Left Narciso. Miss Left. Mr. L. Reggie, inaapura ng Commission on Elections ang payout sa mga guro na nagsilbi sa katatapos na barangay at sangguniang kabataan elections. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni COMELEC spokesperson Attorney John Reslao Janco na target nilang matapos bukas ang pamimigay ng honoraria. Ayon kay Lau Janco, nais ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na maibigay ang bayad sa mga nagsilbing guro sa lalong madaling panahon. Ito'y bilang paggalang at pagkilala sa kanilang kabayanihan na itinamalas sa ginanap na halalan. Sabi ni Lau Janco, kung hindi man matapos lahat bukas,
ay mayroon silang hanggang November 14 alinsunod sa Election Service Reform Act para kumpletuhin ang pamamahagi ng honoraria. Tatanggap ng 10,000 piso ang mga gurong nagsilbing Electoral Board Chairperson, 9,000 piso ang Electoral Board Members at 8,000 piso ang Electoral Board Support Staff. Pero kakaltasan ng 20% tax o buwis ang halagang ito dahil hindi naging batas ang panukalang ilibre sa buwis ang honoraria ng poll workers. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Letter Ciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Let, sa update na inaabangan sigurado ng mga nagtrabaho nung araw ng BSK election. Damdamin Bayan. Sa Manila South Cemetery, nandun si RH8 Christian Manyo. Ano sitwasyon dyan, Christian? Reggie at Sister L, umabot nga sa 450,000 ang bilang ng mga bumisita sa kanilang kalahating milyon, ha? Halos kalahating milyon. Tama ka dyan. Kalahati ng Manila North. Ang bumisita dito sa Manila South Cemetery para bisitahin ang kanilang namayapang mahal sa buhay. Ito'y mas mataas kumpara sa dumalaw noong nakaraang taon na 300,000 na mayroong pang COVID-19 at age limit. Ayon kay Jonathan Garso, Direktor ng Manila South Cemetery, nasa 50,000 bisita pa at dalaw ang kanilang inaasang habol ngayong araw, November 2, All Souls Day. Dagdag pa ni Garso Reggie, nananatiling mahigpit ang seguridad at patuloy na itira ng mga polisiya at panuntunan na ipanatutupad sa sementeryo. Kabilang ng schedule na 5 p.m. hanggang 5 p.m. pagbabawal sa flammable materials o lighter at sigarilyo, laging ang mga matutulis sa bagay, alak at mga gamit sa sugal, ganun din ang pagpapasok ng mga sasakyan at pagbabawal sa vendor sa loob ng sementeryo. Sa datos ng Philippine National Police, walang naitalang any untoward incident sa South Cemetery kahapon, habang wala rin naitalang nawala sa mahigit 6,000 bata na nilagyan ng tag at pinasok sa sementeryo. Samantala, as of 8 a.m. Regina, sa Siyam na Raan ang foot traffic o pumasok dito sa Manila South Cemetery mula kaninang alas 5 ng umaga. Habang kapansin-pansin naman na nabawasan na ang mga nagtitinda sa labas ng sementeryo at nagmura na rin ang presyo ng mga bulaklak. Hindi naman naglipa na ang mga poster diyan na kung ano-ano mga paraphernalia na may mukha ng kandidato. Christian. Reggie, kapansin-pansin, maging kahapon, ang mga nakalagay na poster. Wala na. So, anumang pagbati mula sa mga politiko dahil tapos na rin naman ang eleksyon. Sige, Christian. Baka naman bago mo nakita, binaklas na. Baka binaklas na. Pero baka bago maghalalan, baka meron sa gilid-gilid. Pero kapansin-pansin, Reggie, walang mga pagbati o kung anumang poster na nakalagay sa palibot dito nga Manila South Cemetery. Pero napansin ko rin, pumunta tayo dito, kung ano yung seguridad na itinatutupad kahapon, ganun pa rin. At ganun pa rin karami yung bilang ng mga pulis at iba pang ahensya na nakakalat sa loob at labas. Marami pa rin bang dumarating, pumapasok? Ngayon ang totoong araw ng patay. Tama ka dyan, Reggie, pero as of 8 a.m., 900 pa lang yung dito sa loob ng sementeryo. So, para sa libo-libo na kahapon. Kakaunti na lang talaga, ganun din yung mga tao sa loob. Kung makikita mo mga video natin, hindi na ganun karami kumpara kahapon. Pero sa basura, Reggie, malinis na. Malinis dito sa loob at labas ng sementeryo. Freebies. May mga freebies. Ano po freebies? Wala ba mga nangaharang dyan at nag-aabot ng mga freebies? Meron dito, karamihan dito pinabibigay libreng bottled water. Binibigay na iba't ibang ahensya ng gobyerno. Maganda. Okay yun, ha? Maganda. Malaking tulong yun. Thank you, Christian. Yun muna litas mula dito sa Manila South Cemetery para sa kauna-unahan sa Pilipinas, 3CRH. Ito si Christian Manio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Ang po ang sitwasyon sa Manila South Cemetery from RH8 Christian Manio, alam si mo, Edwin Duque. Edwin, bago standby ka natin lang puntahan dyan. Si Edwin, may nagre-reklamo dito sa Facebook. Ano? Sabi ni Lee Kaakbay, ang reklamo ko po doon sa mga nakaiwan ng linupak sa sementeryo. Anong nilupak? Linupak. Suman yun eh. Yung binibili natin Kakanin. kay Ate Dulce. Kakanin. Oo. Ang reklamo daw niya sa nakaiwan, kulang sa Star Market. So, ibig sabihin, tinikman niya. Kinain niya. Iba kayo, nangunguha kayo ng alay sa... Oras, Sister L! It's 9:12. This time check is brought
Damdamin Bayan. Okay. Balik tayo sa Damdaming Bayan. Anong reaction? Meron na ba mga pumapasok Ito, hindi, na reaction? sabi ko sa'yo, hindi suman yung nilupak eh. Iba yung nilupak, iba Kakanin yun. pa rin. Kakanin. Pero kakanin yun. Oo. Pero made of ano yata yun. Sabi, kulang sa margarine. Sa margarine daw, oo. Kinain pala. Sabihin, tinikman. Loko-loko talaga kayo para yun sa Alay yuma. huyo. Para yun sa yumao. Ano, yumao na ba kayo para kainin? Nagiging practical lang yung tao. Daw kasi lang gamin lang. Gamin lang Gawa daw sa kamoteng kahoy. Kamoteng Tama? kahoy. Minsan saging sa amin, pati yung saging. Hindi ginagawa ding nilupak yun. Masarap yun pag maraming margarine talaga. Magbigay po kayo ng inyong mga komento, suggestion, inyong nararamdaman na iisip. Sang-ayon ka ba sa mga paghihigpit sa libingan kahapon, Undas? May sumagot na dyan si Mitch Seya sa ating YouTube channel. Ang sabi niya, sang-ayon ako sa paghihigpit para maiwasan ang kaguluhan, pero sa limitasyon ng oras, hindi daw. Yung hanggang alas 5 lang. Yung hanggang alas 5. Sige, sandali lang. Ito muna mga storya natin. Pagkatapos po ng ngayong long weekend, syempre mag-uuwian yung mga lumabas, umalis sa Metro Manila, paano yung kanilang pagbalik. Yan ang binabantayan na ngayon ni RH23 Edwin Duque. Pero sa tingin ko wala pang babalik. Wala pa, hindi pa tapos eh. Kasi ano pa eh, 2 pa lang eh. Oo. Meron pa mga darating Ay, araw. bakit kasi yung ngayon na huli bukas pa. may pasok na, regular na. Ayun, sa atin kasi hindi natin maramdaman eh, no? Pero oo nga, no? Sana ginawa. Yung iba dyan, Papa Reggie, ang diskarte nila, nagpa-file na lang sila ng leave. Para diretso na. Lakay Mayor ha. May pasok bukas. Boss, may sinasabi si... Mga bakasyonista ang tinututukan ni RH23 Edwin Duque. Balitaan mo kami, Edwin. Ready at Mr. Lane at nakaready na itong tatlong malaking bus terminal. Itong una, itong picture liner kung saan ay yung mga bus nila Reggie ay kundi pa lang yung nandito pero naka-posting na raw sa iba't ibang mga probinsya para sa pagbabalik ng mga kababayan natin na galing sa mahabang bakasyon dahil na dun sa una barangay and SK election at tuloy-tuloy na yung pag-attend nag-undas. Ayon dito kay Ginoong Arnel Santos, ang master dispatcher ditong Victor Liner. Karamihang nakabalik pa lang pero hindi pa ganun karami itong galing ng malalapit, lalo na itong mga Bulacan. Pero yung mga galing ng Baguio, La Union, Tongigaraw, Cagayan, yung malalayong lugar Reggie, ay nasahang ngayong tanghali ay mag-upisa ng darating sa kanila mula sa kanilang mga probinsya mula sa bahagi ng Northern Luzon, yung libo-libong nagsipag-uwian bago yung araw ng eleksyon at undas. Naka-ready na at nakabantay rin yung IAC sa iba't ibang mga terminal, itong Baliwag, ang Victor Liner, itong North Luzon, yan ay naka-prepared na. Pero kanina inikot natin itong mga terminal ay wala pa ganong pasahero. Pero tiniyak nila na itong tanghali hanggang mamayang hapon hanggang gabi, yun na yung inaasahan na bubugso na. Kaya naman yung ating mga otoridad ay hindi umalis sa kanilang mga tasking sa bawat terminal, maging sa mga lansangan ay nakatasking pa rin yung Caloocan na Police at ang Northern Police District. Ang bahagi naman itong North Luzon Expressway ay una nang sinabi ni Ginoong Arnel Ignacio, spokesperson ng North Luzon Expressway, na ang kanilang serbisyo ay nagtutuloy-tuloy mula pa noong bagong undas hanggang November to ng madaling araw. Ito yung magkakaroon pa rin ng yung persa nila doon sa 1,005 persa o nakaragdagang empleyado ng kanilang mga tauhan upang maging sa pagbalik nating mga kababayan ay mabigyan pa rin ng serbisyo at sapat. At una, walang road repair, walang kumbaga ay magdadagdag pa ng mga boat na yung cash dahil karamihan na umuwi, lalo na yung nagmamadali ay cash, yung mahabang pila. Kaya magdadagdag pa rin sila para mapabilis yung pagbalik ng Metro Manila. Thank you, Edwin. May mga iba naman na mas maagang umuwi, yung may mga private vehicles na una nang umuwi matapos ang undas sa kagabi.
Yating update mula pa rin sa Kamanaba, Kaparin sa RS23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Salamat, RH23, Edwin Duque. Samantala, pagbisita naman ni Japan Prime Minister Kishida, magbubukas ng mga bagong oportunidad at pakinabang sa ekonomiya ng bansa. Detalye balita mo, RH12, Milky Rigunan. Manang Milky. Sister El at Reginald, ang 2 araw na pagbisita sa Pilipinas ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida ay inaasang magbibigay daan sa lalo pang pagtutulungan ng 2 bansa. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, ang pagdalaw at ay pagpulong ni Kishida kay Pangulong Bongbong Marcos ay mahalagang yugto sa malakas na diplomatic alliance ng Pilipinas at Japan. Inaasahan ni Romualdez na mapag-uusapan sa pagbisita ang maraming mahalagang paksa, lalo na pagpapalakas sa alyansa ng 2 bansa. Bukod dito, sinabi ni Romualdez ang pagbisita ni Kishida ay makatutulong din sa pandaibigang kapayapaan at pag-unlad. November 3 to 4 ang pagbisita sa bansa ni Kishida kasama ang kanyang may bahay na si Yuko. Sa Sabado, November 4, magdaraos ng joint session sa Batasan ang 2 kapulungan ng Kongreso para naman pakinggan ang talumpati ng Japanese Prime Minister. Matatandaan nagtungo sa Japan si Pangulong Marcos noong Pebrero at naselyuhan ang tinatayang $13 billion na halaga ng kasunduan na magbibigay naman ng trabaho sa maraming nating mga kababayan. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Rigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Thank you, RH12, Milky Rigunan. Hindi pala natin natanong, yung special session ng Congress. Yung mukhang special tungkol din session. kay Prime Minister Kishida. Ano ba yung first name niya? Fumio Kishida. Pero ano kaya yung kailangan pagtibahin? Kasi magkakaroon sila ng kahapon yung sinabi ni Miss Les, 'di ba? Yung dahilan ng special session para sa Japanese Prime Minister. Okay, so mayroon tayong business, your business is our business ni Nicole Lopez, pero patikim ka muna ng ilang mga reaksyon ng mga kababayan natin dyan. Sabi dito ni Jing Montero Natividad, pabor ako dyan na wala ang gulo. Ayan. Pero sabi naman dito ni Roland Atienza, bawal ang pabango pero alcohol pwede. What the F? Yun yung kanyang komento. Medyo weird nga yun, yung pabango. Oo nga. Bakit? Ano yung explanation dun sa perfume? Flammable din kasi yun. Yung alcohol flammable? Wait Kaya lang. Oo nga. Parang medyo nagkanda-helo-helo ako doon. Totoo, panahon na ngayon ng pagsasanitize di ba? Kaya nga nagdadala ng mga tao ng alcohol. Pero yung perfume, yung quantity dapat ang ipinagbawal. Oo, yung parang katulad ng sa aeroplano, di ba? Ay, hindi naman po pwede yun. Galon-galon na bibit-bitin mo. Sino ba mabibit-bit ng galon-galon? Dapat kung for personal use, okay, pwede. Siguro yung mga mga 30 to 50 ml, maliliit lang yun mga ganito lang. So, sigurado ko yung mga maliliit lang, yung mga ganito-ganito lang. Di ba? Yung mga ganyan maliliit lang, mga hanggang 100 ml, gano'n. Alatang magtitinda na sa loob. Magre-refill pala. Magre-refill. Pero sabi naman ni Lito sa dulo, okay lang at tama yan. Pero hanggang sa pag-uwi ko, di ko magets bakit bawal ang pabango pero alcohol pwede. PNP, paki-explain nga po, naguluhan talaga ako. Pareho lang flammable yan, di ba? Yun yung ating pinag-uusapan. Samantala, dito naman si Lily Cruz Dandan, sabi niya, sang-ayon po ako sa paghigpit nila. Dapat na po tayo masanay sa pagdisiplina, wag puro reklamo. Tama. Sino pa iba? Pero yung dito, sabi dito na pag-uusapan kasi nilupak. Sabi ni Razik Okrol, kamoteng kahoy or saging na saba. Tama ako. Tama. Kamoteng kahoy. Or saging na saba nga. Standby, RH28, Raymond Paz. Ikaw na ang susunod. Promise. Oras, Sister L. 9:28. Ang balitang ito ay Balitaan tayo ni Raymond Paz. Special session ng Senado. Asado na sa Sabado. Ano bang pakay nito? Ito ba'y laan lamang kay Japan Prime Minister Kishida? Kishida. O meron pang ibang agenda?
RH28. Raymond, balitaan mo kami. Reggie, Elaine, kasado na nga ang nakatakdang special session ng Senado sa araw ng Sabado. Bukod tangi ang layunin nito, Reggie at Elaine, ay pakinggan ang mensahe sa dalawang kapulungan ng Kongreso ni Japanese Prime Minister Kishida Fumio. Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, alas 9 ng umaga ay bubuksan nila ang sesyon ng Senado kasama si House o si Senate Majority Leader Joel Villanueva. Pagkatapos ng kanilang opening ay agad magtutungo ang mga ito sa Kamara de Representantes sa Batasan Complex para sa nakatakdang 11 o'clock na special joint session ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Para kay Zubiri, napakahalaga ang pagkakataong ito dahil napakahirap imbitahan ang Prime Minister ng Japan, ngunit pumayag itong si Japanese Prime Minister Kishida Fumio sa 2 beses na kanilang imbitasyon sa kanya upang magtungo dito sa Pilipinas. Dahil katwiran ni Zubiri, napakahalagang partner ang bansang Japan sa lahat ng larangan mula sa pagbibigay ng official development assistance o ito yung mga soft loan na ibinibigay sa ating bansa at ganoon din yung pagtulong sa larangan ng seguridad at nakahanda silang tumulong sa tuwing merong kalamidad sa ating bansa. Kabilang sa ongoing na napakalaking proyekto ng Japan sa Pilipinas ay ang itinatayong Metro Manila Subway na pinunduhan ng Japanese International Cooperation Agency o JICA. Una nito nanawagan si Zubiri sa Japan na sana ay pumayag silang saluin na yung mga ipinangakong railway project ng China na hindi naman natuloy at tuluyan na nga nakansela. Parang bihira, Raymond. Parang bihirang-bihira na paglaanan ng special session ng mga mambabatas natin, ano? Ang isang executive leader, isang leader ng ibang bansa. Parang nabibilang lang sa kamay ang paggamit niyan eh. Oo, parang ang doon nga sa listahan na nakita ko dito, parang pang-5 pa lang siya doon sa mga state leaders na maging bisita ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Ito yung tinatawag na joint special session at dahil nga sa alam nila na napakahalaga yung kaya't alam nila na napakahalaga ang magiging kahinatnan nito. Lalong-lalo na siyempre pag tinutukoy natin ay bansang Japan, Reggie, ay talaga namang lahat tayo umaasa na sa ngayon ay dahil sa tulong na ibinigay nitong mga nakalipas na pagkakataon. Ito yung listahan niya, Reggie, 1960 si Dwight Eisenhower ng Amerika. Noong 2003 si George W. Bush. Noong 2005 magkasunod sina Chinese President Hu Jintao at Pakistani President Pervez Musharraf. At noong 2006 si Indian President Abdul Pakir Abdul Kalam ang naging panauhin ng dalawang kapulungan ng Kongreso. So kahit na yung isang dating leader pala ng China, binigyan natin ng ganyang kalaking pasasalamat. Ngayon, kahit ngayon binubuli tayo sa West Philippines. Diba? Mukhang ibang-iba yung patakaran, Reggie, nung 20 panahon ni Hu Jintao at saka itong may panahon ni Xi Jinping, magkaiba ang kanilang ipinatutupad na kanilang polisiya pagdating sa pakikitungo sa ibang mga bansa, lalong-lalo sa usapin ng kanya-kanilang teritoryo, Reggie. Magkakaiba ng pamamalakad. Ito palang special session, kumbaga, isang engranding pasasalamat lang, parang ganun, di ba? Pagkilala, pasasalamat. Pagkilala, pasasalamat din. Kasi kung minsan, Reggie, dyan natin, kumbaga yung pagbibigay mo ng respeto doon sa dumarating na leader, gaya niyan, kumbaga doon na-announce yung may mga special announcement na either, lalong-lalo sa case natin, may mga grant na ina-announce dyan, Reggie, na kumbaga wala sa hinagap natin, bigla-bigla ina-announce na, sige, alam naman nila na kailangan natin, bigla-bigla ina-announce na, kalimitan kasi naghanap tayo ng mautangan,
kung minsan may mga pagkakataon na sa magitan niyan grant, idinideklarang grant, Reggie. Kaya kumbaga napakalaking bagay para sa ating bansa pag ganyan ng mga dumadalaw na mga pinuno ng ibang mga bansa na alam natin na dati nang tumutulong sa Pilipinas. Pero tama ka, yung Manila Subway Project, malaking hallmark project yan. Kumbaga, kauna-unahan yan dito. Ewan ko, yung Singapore pa lang, alam kong may subway system rail system na nasa ilalim ng lupa. Japan, siyempre. Tsaka, kasi kung tayo din lang naman, alam naman natin na hindi natin kakayaning gastusan yan dahil sa napakalaking gastos. Pagamat sabihin nating loan, pero sabi nga yung paliwanag ng mga economic managers, ito ay mga soft loan na maliit lang ang interest at sa napakahabang panahon kumpara doon sa inalok ng China sa atin na mga railway projects na ang taas ng interest. Kaya tuloy, nagdesisyon din yung mga economic managers ng ating pamalan na huwag nang ituloy dahil talagang talo tayo. Dehado ang Pilipinas. Thank you, Raymond. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Advance, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Damdamin Bayan. Tawagin na natin ang Your Business is Our Business ni Miss Nicole Lopez. Operating profit ng Samsung bahagyang bumaba sa ikatlong quarter ng taon. Pero umaasang babawi naman pagpasok ng bagong taon. Miss Nicole Lopez, go ahead. Your business is our business. Iniulat ng South Korean giant na Samsung na bumaba ang kanilang kita sa ikatlong quarter ng taon kahit pa naglabas sila ng bagong smartphone model. Sa datos, sinabi ng Samsung na bumaba ang kita nila ng 77.57% kumpara noong 2022 o 2.4 trillion won o katumbas ng $1.7 billion. Bagaman malaki ang ibinaba ng kanilang operating profit kung ikukumpara sa datos noong nakaraang taon, mas mataas pa rin naman ito kumpara sa kita nila noong unang quarter ng taon. Kumita ang Samsung ng 640 billion won sa first quarter ng 2023 na siyang pinakamababang kita ng electronics giant simula noong 2009. Naniniwala ang Samsung na malaki ang epekto sa kanilang kita ang issue sa semiconductors na gamit sa paggawa ng mga cellphone. Kaya naman, inanunsyo ng Samsung na babawasan nila ang produksyon ng kanilang mga produkto upang maghanda sa 2024. Inaasahan kasi ng South Korean electronics giant na makababawi na ang produksyon sa chips, lalo na ang high-end chips para sa generative artificial intelligence. Dahil sa mabilis na pagbabago ng teknolohiya, ginagawa na ngayon ng chip makers ang next generation na chip para sa gadgets sa susunod na taon. Sa aspeto naman ng sales, umakyat sa 3.3 trillion won ang kita ng mobile devices ng Samsung, bahagyang mataas kumpara sa datos noong 2022. Tiwala rin ng electronics giant na magno-normalize din ang mobile demand pagsapit ng 2024. Mas tumitindi rin ang labanan sa smartphone industry sa pagitan ng Samsung at kalaban nitong Apple, lalo pat naglabas ito ng panibagong custom chips sa kanilang mga cellphone. Samantala, lumakas ang palitan ng piso kontra dolyar sa halagang 56 pesos and 73 centavos kada US dollar. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Miss Nicole Lopez. Kamakailan, mga kaibigan, meron pong viral lalaki hinablutan ng cellphone dyan sa Las Piñas. Inisnatch yung cellphone. Inagaw. Alam nyo ginawa ng biktima? Tinangay naman yung motorsiklo ng snatcher. Yung susi. Tinangay, tinakbo. Kinuha yung susi. Ito yung sinasabi natin, Papa Reggie. Kasi viral yung video na pinipresenta itong ating, ito yung biktima. Hindi po yan suspect. Biktima po yan. Yan yung inisnatcha ng cellphone. Siya yung
At siya din yung kumuha ng motor. Quits, di ba? Hawak mo cellphone ko, hawak ko naman motor mo. It's Paano a tie. nangyari? It's a tie. Makikibalita tayo sa pulisya ng Las Piñas. Nasa linya natin si Police Colonel Jaime Santos, ang hepe ng Las Piñas City Police. Colonel Santos, magandang umaga. Welcome sa DZRH, Reggie and Sister L. Magandang umaga po sa inyo, Sir Reggie and Sister L. Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig po sa inyo ngayon. Good morning, Colonel. Paano na-resolve? Anong resolution ng anong to ng nakakatawa? Pero krimen to, hindi naman natin pero nakakatawa yung nangyari. Paano na-resolve to, Colonel? Ganito po ang nangyari niyan. Pumunta po kasi siya dito, yung ating complainant po si Mark ng alas 9:30 ng umaga o mag-aalas 10 na yun. At eksakto naman, paglabas ko, mag-inspect ako, nakausap ko yung mga investigators, pati siya, kunento niya ito ng buong buo. Ngayon, sabi ko sa kanya, magla-live tayo ngayon, no? Kasi alam mo, maselan yung version na pinipresent mo ngayon. So, kinakailangan mag-live tayo para malaman ng tao kung ano yung totoo. Kung ano po yung kunento niya, yun lamang po yung kinwento ko dun sa live ko. At pagkatapos po nun, kasi medyo in doubt po ako ng konti eh. Kaya pagka ganyan po kasi, ang ginagawa po namin, hahayaan po namin magkwento yung complainant. Tapos po, iba-validate po namin. Lalo na yan, medyo magulo po ng konti yung version, ano? So, we sent our men doon po sa field, doon po sa may Diego Serra po yan eh. Barangay Pulang Lupa 1 noong October 29 po nangyari. Pagkatapos po, nagtanong-tanong po kami at higit sa lahat kinuha po namin yung footages ng CCTV. Ngayon po, pagkakuha po namin, nakita po namin kasi ang sabi niya, in-snatch daw po yung cellphone niya tapos siya naman, nagkaroon siya ng kinuha niya yung susi. Tapos yung motor naman ang nakuha niya. Totoo naman po yun. Kasi doon po sa CCTV, nung nakuha niya yung susi, tinakbo niya talaga yung susi. Pumunta siya sa substation. Yung substation po, bumalik doon sa area at nakuha naman po yung motor. Siya na po yung nagdala ng motor dito sa opisina. Ayun. So, totoo yung mga claim niya. Yung mga account na totoo. Totoo po yun. So, ang ginawa po namin, na-trace po namin yung may-ari. Sabi po ng may-ari, yun po ay hiniram lamang sa kanya. Nagtanong-tanong po kami dun sa area. At nalaman po namin, yung palang mismong taong yun, ganun ang gawain. At sa pamamagitan po ng masusing pagsisiyasat at investigasyon na ginawa namin, nalaman po namin yung pangalan, yung muka ng tao, nagkaroon po ng muka yan eh, yung suspect na yan, na yan pala ang gawain dyan, taga Sitio Mayapa po siya sa Cavite, sa Bacoor, kasi boundary po yan. At nag-launch po kami ng follow-up operations, kaya lang hindi po namin nakuha. But at any rate, nakuha naman namin po yung kanyang pagkakilanlan at yung iba pa niyang kasama. Tuloy pa rin po yung follow-up at pag hindi po, ipa-file po namin po yun sa fiscal's office para if in case magkaroon po ng warrant, mas madali po namin siya makukuha. At large, etong si cellphone snatcher at large, nawawala. Nawawala po, saka yung dalawa niya pang kasama, kasi modus operandi po nila yan, will start a conversation, nagagawa sila ng paraan na makausap yung would-be victims nila, aalukin ng babae. Pag tumanggi, doon na hold upin. Yan po ang style nila dyan. Yung motor na dala-dala niya po nung mang-snatch siya, nakaw din ba, Colonel? Hiram po yun, sir. Hiniram po. Hiram. So, Colonel, through the owner nito pong vehicle, nitong motor, nakilala po natin ang suspect. Opo. At nakuha po na... sinabi niya, hiniram sa kanya. Tapos, sinabi niya yung alias lang eh. Hindi naman yung pangalan. Oo, si alias Awan. Alias Awan. Parang Awan. Awan Tikwarta, parang ganun, Awan. Tapos po, nagtanong-tanong na po kami dun sa area, dun na namin siya nakilala ng lubusan. At nakita po namin yung picture niya through his Facebook. Ano po ito? Bagito o mukhang tahira na? Tahira na. Notorious na. Ito pong mismong suspect, sabi po sa amin dun sa baba,
may meron po itong record ng ganyan. At the same time, pinagmamalaki niya na gun for hire siya nung araw. Wow. Naku. Oh. Mukhang may criminal records, ano? Mukhang... Opo, kaya po, hindi po kumbaga armed and dangerous po ito. Kaya nga po, nagpapasalamat po ako sa inyo. Binigyan niyo ako ng pagkakataon na ma-interview kasi ito lang po yung way ko para madagdagan po yung aming pag-advise sa mga tao na huwag gayahin yung ginawa ng complainant na pagka ninanakawan ng cellphone, siya naman kukunin niya yung motor. Yun nga susunod kong tanong, Colonel. May pananagutan ba sa paglabag sa batas itong si Mark? Mark ba? Yung hinablutan ng cellphone, no? Wala po. Anong discretion nyo dyan? Wala po. Dahil unang-una po, wala po siyang intent to gain na element ng robbery o theft or carnapping. Wala po. Bakit po? Kasi pagkakuha niya po, isinurrender niya kaagad sa kapulisan. At nag-file po siya ng complaint. Kaya lang, ayun nga po, napakadelikado po nitong ginawa niya. Dahil siguro, base ito sa mga napapanood niya sa TikTok. TikTok yan eh. Tama. Baka po mamaya, sa susunod na mangyari yan naman suspect na nood din ng TikTok, hindi na binaril naman bigla o sinaksak bigla yung hold upin niya dahil lumaban o kinuha yung motor niya. So mahirap po yan. Hindi pa natin, Colonel, hindi nyo pa pwedeng ipagwagwagan, ibandera sa publiko yung picture nung snatcher. Wala pang kaso. Opo, tsaka meron po kasing protocol po ngayon tungkol po sa mga ganyan. Hindi po basta-basta pwede magbigay ng pagkakilanlan ng tao at isa publiko ito. Okay, pero anyway, ipapayagan po namin yung kaso. Pero liliit na mundo niya, at kailangan siyang managot dyan sa final na complaint ni Mark. Tama? Opo. At determinado po ito si Mark dahil nga siya po ay isang machine operator at napakahalaga sa kanya ng cellphone na nawala. Yun. Ginagamit pala sa trabaho. Opo, sir. Kaya sabi nga niya, sobrang malungkot siya dahil bata pa ito, 22 years old. Nagsisimula pa lang ito sa kanyang pamilya. Tapos nagkaganon. Sabi niyo po yung ating snatcher may dalawang kasamahan. Sila po na question na imbestigahan na. Nakuha na rin po namin yung pangalan at yung mga aliases nila. Wala din po sila dun sa area. Ilang araw po kami nakababa dun. Kaya kung sakali po, ipafile po namin. Kasi iba na po ang batas natin ngayon. Kinakailangan magkandak ka ng continuous follow-up. Pero hindi pwede kinakailangan matagal ng matagal. Tapos tsaka pag huhulihin. Hindi na po ganun yun. Ipafile na po yung kaso. Okay, mabuti naman at maganda yung pagka-handle ng inyong tanggapan dito sa nangyaring to. Kasi inisnatchan, tapos kinarnap naman. Parang gano'n na nangyari. Hindi naman totally siguro. Parang in defense nung victim, 'di ba, Colonel, itong nangyaring ito. Parang kumounter po siya para ma-neutralize niya rin. Ang maganda lang. Kasi ayaw po ibigay sa kanya yung cellphone Sinempuhan niya. Inagaw niya yung susi, sabay takbo. Parang sa mga teleserye, sa mga drama sa TV, mapapanood yung ganyan, di ba? Anong pinantutok sa kanya, Colonel? Kutsilyo ba o baril? Ang nangyari po kasi, binuli lang siya dahil unang-una, maliit siya, tsaka payat. Tapos nilapitan siya ng dalawa. Broad daylight po yan, maraming tao. Siguro, inisip ng mga hold-upper, kayang-kaya na natin to. Inagaw na lang yung cellphone. Sinabayan niya ngayon. Ganon inagaw nyo. Nung naandar na sila, kinuha yung susi. Tinakbo naman yung susi. So, ang nagpaligtas pala sa kanya sa kaso, yung pag dinala niya yung motor sa presinto. Hindi. Susi muna. Di ba, Colonel? Susi muna, tapos bumalik kayo para kunin yung motor. Yung motor mismo. Susi lang pala. Hinabol po siya. Nung kinuha niya yung susi, tumakbo siya sa substation. Corresponding ngayon yung mga substation personnel natin, headed by Major Ramos. Sila naman ang nanghabol dun sa nanghahabol sa kanya. Hanggang sa mawala. Tapos kinuha yung motor ng pulis. Pinadala dito dahil hinahabol pa. Tapos nag-file po siya ng formal complaint. Ngayon po yung motor nandito po sa pag-iingat po ng investigator natin, si Sergeant Torion. Ayun. Okay, so anong timetable ng ng para ma-solve, Colonel, meron ba? Opo. At bukod sa timetable namin, as much as possible, no let up follow po ito.
Tapos ipa-file po namin, alimbawang limang huli. Tapos magkakandak po kami dyan ng police presence and visibility dyan sa area. I-intensify po namin, target hardening po namin, meaning palalakasin namin yung pag-deploy ng tao dyan. Pagkatapos po, at the same time, makikipag-coordinate kami sa barangay din po ng Bacoor at dyan po sa Pulang Lupa 1 para mag-distribute po ng mga modus operandi nila dyan para makaiwas po yung ating mga tao na maaaring mabiktima pa nila. Good job, para Colonel. maging aware yung Congrats. komunidad. Colonel, maraming salamat po and congratulations. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. God bless po. Si Police Colonel Jaime Santos, Hepe, Las Piñas City Police. Damdamin Bayan. Viral. Gano'n ka viral? Ilang milyon? Ang dami no eh. Hindi ko lang ma-double check ngayon. Pero shinare kasi natin yung video na yan. At ang daming nagko-comment kasi sa TikTok, Papa Reggie, may mga mapapanood kang ganyan. May mga mapapanood kang ganyan. Kita ko rin Pero yung magulat ka na mangyari talaga sa totoo. Tawang-tawa talaga ako eh. Hindi po nakakatuwa yung ganung pangyayari. Pero matatawa ka talaga na napaka, alam mo yung ang term nga ng millennial, napaka-epic naman nun. Di ba mga ganon? Tingnan mo yung si Mark, yung hinablutan ng cellphone, dinala niya yung motor. So nakaligtas siya sa kaso. Di ba? Hindi mo siya pwedeng kasuhan ng karnapin. Well, at least pagkatakbo niya nung susi, dumiretso pala siya doon sa substation. Oo, at least, di ba? Ligtas siya. Wala siyang intensyon na kunin yung motor. Therefore, walang kaso. Oras muna, Sister L. It's 9:52. Paano? Happy weekend. Happy weekend. Thursday Happy pala Friday. ngayon. Happy Thursday, everyone. Wala ka na habol dyan na kadamdaming Aba, bayan dito natin? sa atin naman sabi dito ni Helena Valenzuela, hindi naman daw kailangan maghigpit kung lahat pupunta ng sementeryo ay magdadala sila ng sariling basurahan at pag-uwi dala rin nila yung basura nila. Kaso ang mga iba daw ay, okay. Kaso ang mga, ewan ko sa, mali yun. Happy birthday kay Hindi ko Gretchen mabasa. Ebwisa Urbano Medyo from magulo. Mar Urbano na magbe-birthday din on November 14. Happy birthday. Eto Papa Reggie, nakakatawa comment niya. Sabi ni De Villa Leia, mayroon bang bawal Sister L yung lighter daw? Paano namin sisindihan yung kandila? Tama. Yun lang yung ilan sa mga komento at shout out na din pala kay So generally nakatulong. Nakatulong De naman. Villa Leia, ayan, dyan sa May Kawayan, Bulacan. Sa ngalan po nila kay Mayor Deo Macalma, ako si Reggie Espiritu. Salamat itong mga nagdaang araw. Thank you. Sister L po, Elaine Apit, stay safe everyone. Abangan nyo po, susunod naman si Miss Wonder Woman, May Binauhan sa DZRH Operation Tulong. Bye. Oras, Sister L. It's, Bye. Anong oras na ba? 9:59.